Hi, welcome back to the channel, Alchels TV. Ako nga pala ulit si Tito Al. So, salamat kung napadaan ka sa channel natin ngayon. Kasi yung pag-uusapan natin ay tungkol na naman sa isang sound card. Na-review ko na to dati, yung sound card na pag-uusapan natin ngayon. Kaso yung dialect na gamit ko is nasa Hiligay noon. So, i-share ko ulit sa inyo yung na-experience ko sa sound card na to. And disclosure lang, hindi ako professional tech reviewer. Hindi ako ganun ka-techy when it comes to gadgets, sound cards, audio interface. So, i-share ko sa inyo is base lang sa experience ko sa sound card na kung paano ko siya nagamit, kung paano ko na-explore yung mga functions niya. So, huwag na natin patagalin pa. Punta na tayo agad sa video. Pero bago yan, pasok mo na intro. Okay, so proceed din tayo. Yung sound card na tinutukoy ko is the F998 sound card. Nakuha ko siya last 2023 nung nag-start kaming mag-cover ng mga songs. So, nabili ko siya sa Shopee last 2023 at mga ilang taon ko na nga magamit, 24, 25. So, mahigit 2 taon na gamit ko, magtatatlong taon na nagamit ko siya. So far, satisfied pa rin ako sa performance niya. So, review natin ulit, honest review after more than 2 years na gamit, or magti 3 years na nga. So, ito yung sound card na F998. Ayan. So, kung mahilig ka sa sound card, then nagba-vlog ka na o nagre-recording ka, so marahil alam mo na to, yung F998, at alam mo na rin yung function niya. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, i-share ko ulit sa inyo yung functions ng F998, at baka kung wala pa kayong sound card o nagbabalak pa lang kayong bumili ng sound card, eh sana makatulong sa inyo yung video na to. So honest review lang ng sound card na to after 3 years again of use. So proceed na tayo. So ito nga yung F998, i-on natin. Ayan. Ewan ko kung kita. Ayan, nag-on na siya. So meron siyang saan na yun? Meron siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 na sound effects. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na voice effects. So yung sound effects, parang ganito siya. Ayan. Awesome! Yan yung sound effects. May sound card din pala ako nagamit ngayon. Yung nakakonect ngayon is the F999 Bonkyo sound card. May review na rin ako tungkol sa sound card na to, yung F999. Check nyo na lang yung ibang videos. Pero yung focus natin yun is the F998 na sound card. So again, may 16 sound effects, then may 8 na voice effects. So meron din siyang denoise. So yung denoise is parang noise cancellation, pero hindi siya ganun kalinis. So nakaka-cancel out niya yung sobrang lakas na ingay, pero pag masyadong malapit niya yung ingay, naririnig pa rin siya, pero hindi ganun kalakas. Nakokontrol niya lang yung mga background noises sa paligid mo pag naka-on yung denoise. Automatic siya naka-on. Pag in-on mo yung sound card, naka-automatic siya. Pag nagbi-blink, yan, kita niyo yung tatlong nagbi-blink. Yan, yung tatlong button na yan na nagbi-blink. Ibig sabihin naka-on yan. So yung naka-on ngayon is the internal play, denoise, and then Bluetooth. So yung Bluetooth yan, naka-automatic on siya. Pag na-connect mo na yung F998 sa mga Bluetooth devices mo, then naka-on siya, then na-detect siya ng device mo, mabilis siyang nag-connect. Maganda yung Bluetooth connection ng F998. Nagko-connect siya agad. Pagka-on mo pa lang, nare-recognize agad yung mga device kung saan siya naka-connect before. So, and then meron din siyang echo, then
Ito yung control ng echo, then ito sa mic. Then sa taas, meron siyang treble, mid, then bass, then record, and then ito yung volume ng sound effects. Pag ito, dito makokontrol yung tunog ng sound effects na kagaya nito. Yan. Kung gaano kalakas yung gusto mo. Kung medyo mahina lang, dito siya nakokontrol sa sound effects volume. At another thing, yung record. Ito yung pinaka-importante na knob sa sound card. Yung record na knob. Pag nakalimutan mo tong i-maximum or lagyan mo ng volume, pag naka-minimum siya, walang makaka-capture na sound yung recording mo or pag nagla-live ka. Walang sound na lalabas dun sa video mo pag naka-minimum yung record na button. So, ito yung huwag mong kakalimutan. May video na rin ako tungkol sa mga issue sa sound card na minsan walang background music. May naririnig kang tunog sa pag nagmo-monitor ka, may tunog pero sa video mo or sa live mo, walang tunog. So, try ko na lang i-share dito sa may banda dito yung tungkol sa mga solusyon pag walang background music, walang tunog na lumalabas sa videos mo. Check mo na lang. So, then yung battery niya, pag naka full charge, kagaya ngayon, naka full charge siya, umaabot siya ng 4 hanggang 5 oras na tuloy-tuloy na gamit. Matagal siyang malobat. Kahit hanggang ngayon, na magti 3 years na siya sa akin na ginagamit ko. So, ganun pa rin yung performance ng battery niya. Matagal pa rin siyang malobat. Then, when it comes sa mga input-outputs, hindi ka na mahihirapan kasi naka 3.5 mm na jack na lahat sa yung tatlong cellphone or phone icons na to. Dito ka magko-connect pag magla-live ka sa cellphone, sa tablet, dito mo siya i-connect. Live 1, Live 2, Live 3. Tatlong phones yung mako-connect mo. Then, dito accompany. Pwede kang mag-direct connection sa accompany ng background music mo. Or pwede din sa Bluetooth. Yung accompany, ibig sabihin yan, yung accompany music mo sa video mo or sa live mo. Then, dito, earphones. So, earphones, dito ka magmo-monitor, magko-connect ng monitoring device mo. Speaker man yan, headset, dito mo i-connect. Pero sa earphones, tunog lang yung ma-monitor mo. Isa pa dito kasi, yung headset. Pag headset, yung kinonect mo na may mic, so pwede mo na siyang gamitin as monitoring device. At the same time, pwede ka na magsalita directly sa mic ng headset. Baka capture na ng sound card yung boses mo, then makakapag-monitor ka na sa headset. Then, sa pinakadulo is, dito ka magkoconnect ng condenser microphone. So far, na-try ko na mag-connect ng iba-ibang condenser microphone dito. Yung BM800 na most common na condenser microphone. Then, itong M996 na gamit ko ngayon, na galing sa Bonkyo. Nagpa-function din sa, then may isa pa na M998 na condenser microphone. Then, pwede ka rin mag-connect ng dynamic microphone dito. Na-try ko na rin siya. Gagamit ka nga lang ng reducer or ng adapter na 3.5 mm yung male. Then, yung female is the 1/4 inch na jack na pwede ka mag-connect ng dynamic microphone na jack. So, pwede ka mag-connect din dito. Then, pag sa PC ko naman, meron dyan option. Ito, yung OTG PC Live. Kung i-connect mo naman siya sa laptop or sa computer mo, dito ka na mag-connect ngayon para makapture ng laptop or ng PC mo yung sound na i-produce ng sound card. Then, direct na rin pag may background music ka galing sa PC mo or sa laptop mo, so makaka-capture na rin siya papunta sa video or sa live mo. Dito na, isa na lang. Hindi ka na dito mag-connect sa tatlo. Hindi ka na mag-connect dito sa tatlo, dito na lang. Pag computer or laptop yung gamit mo. Then yung pinakadulo is for charging. So dito, charging lang to pag i-charge mo siya. Pero dito sa OTG PC Live,
pag naka-live ka or dito ka naka-connect sa laptop mo, sa PC mo, nagka-capture na siya ng output, input, output, nagpo-produce na siya ng output, then nagcha-charge pa siya at the same time. So double function yung O2G PC Live ng F998. Kagaya na rin ng mga bagong sound card ngayon. Pag sa PC Live ka or OTG, nagbibigay na siya ng output for background music, then kinakapture na rin yung tunog ng mic, pinapasok niya sa PC at laptop mo, then at the same time nagcha-charge din siya. So pwede kang mag-connect ng background music directly na dito sa PC Live pag PC or laptop yung gamit mo. So then ito yung control naman ng pag-monitor mo ng sound na lumalabas sa live mo or sa video mo. So dito ka naman mag-monitor. Then yung katabi niya, yung accompany, ito naman yung control ng background music mo or accompany music mo. Dito naman. Then may mute din siya. So pag naka-mute, alam niyo naman siguro yung mute. Then yung eliminate. Yung elimination na naka-label. Yung elimination naman nito, pag naka-on siya, hindi siya ganun kalinis, pero nagpo-function siya as tinatanggal niya yung vocals ng mga kanta, ng mga music. Then yung iba, yung sa voice effects naman, meron tayo ditong karaoke. Dito yung parang control pa rin to ng yung yung parang auto-tune. Ito yun, yung parang may kidlat. Auto-tune yan. Yan. Then yung change voice. Ito naman yung change voice, ganyan yung function niya. Pag Female voice. Yan, pag nag-change voice ka, ganyan. Ganyan yung function niya. Male voice. Then, male, yan, ganyan. Ganyan yung function. Lolly voice. May lolly voice niya, ganyan yung tunog ng boses mo. Pag ginamit mo yung... May 4 na boses. Monster voice. Yan. Dapat na boses to. Yung sa voice change. Kung gusto mong i-off yung voice change, pindot ka na lang ng isa sa mga yung voice yung voice effects, pindot ka lang dito para ma-off mo yung voice changer na function niya. So yan, pindot ka lang dyan, may voice changer. So yung sa karaoke, auto-tune, yung parang ito, parang nagiging yung parang yung boses mo parang nakukulot-kulot niya, kagaya niyan. Hindi siya ganun ka lakas, sakto lang. So yan yung dito, yung parang auto-tune. And then sa voice change nga, yung MC dito, yung nakokontrol ng MC is the echo. Pag naka-MC ka, kahit i-full volume mo yung echo sa mic, so parang yung tunog niya is parang nasa 11 o'clock lang to 12 o'clock kahit naka full volume. Ganun din sa Pop Pro. And then sa studio recording, medyo malakas siya sa video recording. Kaso i-compare mo siya sa karaoke, yung karaoke dito, mas malakas talaga yung karaoke pag naka 100% yung echo niya talaga o reverb niya. Ang lakas talaga ng tunog or ng effect niya pag naka-on. Yung primal naman, yung primal voice or primal sound, ito naman, ganito yung function niya. Pag naka-primal sound ka, kahit i-full mo yung echo, walang echo na lalabas or reverb sa primal sound. So, natural lang na boses mo yung lalabas. So, yun yung pinaka-function niya. So, then may mga, yung sa sound effects, pwede mo siyang gamitin. Lahat yan. Nagpa-function. Then, may para kang equalizer dito na nakikita mo yung kung gaano kalakas yung register ng sound ng boses mo, ng music mo dito. Pero parang design lang naman siya, wala naman siya masyadong dating. Parang dagdag na lang sa aesthetic ng sound card. Kasi yung sound card, pwede mo siyang gamitin for video recording, streaming, podcasting, or karaoke sa bahay. Kahit simpleng karaoke lang sa bahay. So, pwede mo siyang gamitin, ganun. So,
when it comes to performance, again, nagamit ko na to mula 2023 hanggang ngayon. So, pinapalit-palit ko lang sila minsan. Pero madalas kong gamitin yung F998. So, walang nagbago sa functionality niya. Kahit nang una ko siyang nakuha at una ko siyang nagamit. So, ganun pa rin. So, kung gusto mo mag-invest sa sound card, so, recommended yung F998. Pwede kang makakuha nito sa Shopee o Lazada na sound card lang, ito lang, or nakaset. Medyo pricey nga lang siya compared sa V8 na nireview ko rin dati nung nireview ko nung nakaraan yung V8. Mas pricey nga lang yung F998 compared sa V8, pero mas marami ka namang function na makukuha at mas malinis yung pinoproduce niya na sound compared sa V8. So, pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung V8 yung gamit mo ngayon, gusto mo mag-upgrade, yung budget mo, medyo may budget ka na pang-upgrade, pwede kang mag-F998. So, sa mga sound card na ganito, na budget friendly, so, hindi ka talaga makaka-expect ng ganun kalinis na mga tunog. Mas malinis at mas maganda lang yung output mo compared kung cellphone lang gamit mo or laptop lang. Mas maganda na lang yung pinoproduce niya. Then, may mga sound effects ka pa na pwedeng gamitin. So, yun lang. Kung may mga katanungan ba kayo tungkol sa F998 or sa any sound card na gusto nyong bilhin or prospect nyong bilhin or meron kayo ngayon at may hindi kayo naiintindihan, leave nyo lang sa comment yung mga tanong nyo. Then, pag nakita ko, surely magre-response agad ako or gagawa ko ng video para lahat ng makakapanood ng video malaman yung kung anong gagawin tungkol sa mga questions or mga tanong nyo tungkol sa sound card. Hanggang dito na lang muna yung video natin. So, kung umabot ka na hanggang sa point na to, paki-hit na lang yung like, share the video, at paki-subscribe na rin kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko. So, again, ako si Tito Al. Salamat sa pagdaan sa Alchols TV. So, ciao.